Natulala ang iba. Jiliang ang pangalan ng kabayo. Ngunit, susunod nga kaya ito sa matanda dahil lang sinabi nitong lumapit ito. Isang biro ba ito? Bagamat di mataas ang pagtingin nila kay Lu Zhou, labis silang nalito sa kanyang ginawa. Alam ng lahat sa mundo ng paglilinang kung gaano kahirap magpaamo ng mabangis na halimaw. Kung hindi, lahat sana ay nangangabayo na sa mga lansangan. Hindi na kailangang banggitin na ang kabayong ito, si Jiliang, ay hindi man lang makontrol ni Conch, na may angking talento sa wika ng mga halimaw. Gayunpaman, tiyak na hindi nila maipapahayag ang mga isiping ito ng malakas. Litong-lito pa rin ang iba ng malakas na hamalingging ang kabayo. Pagkatapos, mabilis itong tumakbo patungo sa Evil Sky Pavilion. Pinigil ng lahat ang kanilang paghinga. Wawasakin na naman ba ng mabangis na halimaw na ito ang harang ng Golden Court Mountain? Sa huli, ang halimaw ay halimaw pa rin. Kagalang-galang na Pavilion Master, dapat ninyo nang mabilis na gamitin ang inyong pinal na galaw, patayin ito sa pamamagitan ng isang hampas ng palad o tapusin ang puso nito gamit ang isang palaso. Gumawa ka ng paraan. Hindi nagtagal, nakarating ang kabayo sa mismong itaas ng harang. Ikinaway ni Lu Zhou ang kanyang kamay, at nagkaroon ng isang selula sa harang. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang umahan mula sa ibaba. Pinapapasok ng Pavilion Master ang halimaw sa loob ng harang. Bumaba ang kabayo sa lagusan. Bumagal ito, tila pinapakalma ang sarili. Matipid itong tumakbo patungo kay Lu Zhou at dahan-daang yamakap sa kanya. Sa halip na umatake, lumuhad ito. Sumuko ang halimaw kay Lu Zhou. Nang makita ito, natulala ang lahat sa pagkamangha. Ano ba ang katatapos lang mangyari? Hindi ba ito ang kaparehong mayabang at marahas na kabayo mula kanina lang? Bakit bigla itong naging napakasunod sanyaran at mapagkumbaba ngayon? Ang apat na matatanda ay nagpakita ng iba't ibang gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Yumukod si Hua Yuaxing at nagtanong, Pavilion Master, paano ninyo nagawa iyon? Hinimas ni Lu Zhou ang kanyang balbas. Ngumiti siya nang walang sinasabi na nagmumukhang mas mahiwaga pa ang kanyang sarili. Nang makita ang mga naiinggit na tingin ng lahat, tumango siya sa kanyang sarili, na pakiramdam ay medyo nasisiyahan sa kanyang sarili. Marahil ito ang aking karisma. Nay, malakas na hamalingging si Jiliang, halatang natutuwa. Naintindihan ni Conch ang sinasabi ni Jiliang. Masaya niyang sinabi, binabati niya tayo. Hindi ito maintindihan ni Hua Yuaxing at ng iba pa. Tila hindi naman sila binabati ni Jiliang. Para sa kanila, kasama ang nakalabas nitong mga pangil, tila sinusubukan nitong takutin sila sa pamamagitan ng mabangis nitong hitsura. Likas na dumaan sa likod ang iba ng isang hakbang. Mas mabuting mag-ingat, sa huli, ito ay isang mabangis na halimaw, at hindi nila ito mapagkakatiwalaan ng ganoon kadali. Sino ang nakakaalam kung bigla itong lilingan at aatake sa kanila? Nang makita ang kanilang reaksyon, tinapak muli ni Lu Zhou si Jiliang at kalmadong sinabi, hindi kailangang matakot. Pumaitaas si Jiliang sa ere, na pumailang lang ng mataas sa kalangitan bago lumapag. Napasinghap ang iba sa gulat habang nagmamadaling dumaan sa likod. Lumapag si Jiliang malapit sa kanila at ipinagmamalaking itinaas ang ulo nito. Ang mga taong naroroon ay lahat mga kilalang figura ng Evil Sky Pavilion na ang mismong mga pangalan ay magdudulot ng takot sa iba, ngunit tila natatakot sila sa harap ng kabayong ito. Pagkaraan ng isang sandali, nang makitang hindi naman talaga agresibo si Jiliang, sa wakas ay naging relaxed sila at nag-umpukan upang pag-aralan ito. Si Pan Zong, na nakatayo sa mismong harap ni Jiliang, ay narinig itong bumaling sa kanya. Tila napakayabang mo naman. Hey, sino sa tingin mo ang tinitingnan mo ng mababa? Nay, sagot ni Jiliang. Napapailing si Pan Zong sa pagtataka bago tumawa. May lakas ka ng loob. Tinak pa ni Conch ang kanyang bibig at tumawa bago sinabi nitong maikli ka. Napahalakhak ang iba sa tawa, bagaman walang sino man sa kanila ang nang-ahas na pag-alitan ang kabayo. Inobserbahan ni Zuo Yushu si Jiliang sa isang sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamao at nagtanong, kapatid, saan mo nahanap ang kabayong ito? Bumaba si Lu Zhou mula sa gitna ng ere. Inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, sinabi niya, minsan akong naglakbay sa mga tiwangwang na lupain ng malayong hilaga noong aking kabataan, kung saan maraming mababangis na halimaw ang naninirahan.
Nasa aking pinakamagandang panahon ako noon, bagamati hindi na kailangang balikan ang aking dakilang nakaraan. Ang halimaw na ito ay napakatalino. Tiyak na sumuko ito sa akin noon. Sa palagay ko ay pumunta ito sa Evil Sky Pavilion upang humingi ng kanlungan sa akin. Walang pakialam kung naniwala ang iba sa kanya, dahil ito ay isang maginhawang dahilan lamang. Kung paano o bakit dumating si Ji Liang ay walang kwenta, ang mahalaga ay narito ito. Itinaas ni Ji Liang ang ulo nito at hamalingging. Itinuro ni Conch si Ji Liang at sinasabi ni Ji Liang na yun ang katotohanan. Talagang hanga ako sa inyong kahanga-hangang kapangyarihan, Pavilion Master. Itinakataas ni Hua Wu daw ang kanyang mga kamay at sinabi, upang may pag-aamuang tulad nitong banal na kabayo, dapat ay nagpakita kayo ng kamanghamanghang lakas noong araw sa hilagang tiwangwang na lupain. Lubos na na-enjoy ni Lu Zhou ang kanilang papuri. Pagkaraan ng maikling sandali, ibinaba niya ang kanyang manggas at tinawag, Ji Liang. Naintindihan ni Ji Liang si Lu Zhou. Habang tumatapak sa mga ulap, mabilis itong tumakbo patungo sa mga kagubatan ng bundok ng Golden Court Mountain at nawala. Tumingin si Lu Zhou sa Lantian Jade Flute na nakabitay sa baywang ni Conch at sinabi, Conch, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Oh, tila sanay na si Conch dito habang inilalabas niya ang kanyang palso. Inilagay ni Lu Zhou ang dalawang daliri sa kanyang palso upang suriin ang kanyang 8 pambihirang Meridian Channel. Simula nang bumalik mula sa Panglay Island, hindi pa niya nabibigyan ng malapit na pansin ang kanyang pag-unlad sa paglilinang. Tulad ng inaasahan, matapos mapangalagaan ng Lantian Jade sa ilang oras, ang kanyang 8 pambihirang Meridian ay naging mas makinis at mas matatag. Sa ibang salita, opisyal na siyang isang Mystic Enlightenment Realm Cultivator ngayon. Para sa isang taong hindi pa kailanman nagal-inang na lumukso ng diretso sa Mystic Enlightenment Realm, sino pa ang makakagawa ng ganoong kahanga-hangang bagay? Sa wakas, inilabas niya ang kanyang mga daliri at sinabi, sumunod ka sa akin. Nang hindi nakikipag-usap sa iba, humarap si Lu Zhou at bumalik sa East Pavilion, habang si Conch ay masuner ang sumusunod sa likod niya. Napabuntong hininga ang 4 na matatanda at umiling. Nagtanong si Ming Xiyin, mga matatanda, bakit kayo nagbubuntong hininga? Napupuno lamang ako ng emosyon sa pag-asang ang ating Evil Sky Pavilion ay maaaring makakuha ng isa pang henyong cultivator sa lalong madaling panahon, sinabi ni Panlit Ian. Si Zuo Yushu mismo ay isang henyo, ang pinakamahusay sa Confucian School. Ngunit sa harap ng isang batang babae na lumukso ng diretso sa Mystic Enlightenment Realm, maaari lamang siyang sumuko. Habang tumitingin sa kanilang mga umaatres na figura, sinabi niya, kung ito ay kanino man maliban sa kapatid, nakipaglaban ako hanggang sa kamatayan upang kunin siya bilang isang alagad. Matandang Zuo, hindi pa ako tapos magsalita. Kung mayroon akong alagad na tulad niya, akagagalak kong ipasa ang aking wine gourd sa kanya, sinabi ni Panlit Ian, na nag-iwan kay Panzong na litong-lito. Tumingin si Leng Luo kina Panlit Ian at Zuo Yushu, na malamig na sinabi, noong nakaraan, sisirain ko ang hindi ko maaaring pagmamay-ari. Ngunit dahil ito ang Pavilion Master, handa akong sumuko. Nanatiling tahimik si Hua Wu daw, na piniling hindi sumali sa mga 8-leaf cultivator sa kanilang pagyayabang. Pagkatapos, tumingin si Zuo Yushu kay Little Yuan na nakatayo sa tabi niya at nagtanong, batang babae, anong antas ka na ngayon? Ibinaba ni Little Yuan ang kanyang ulo at nagbilang sa kanyang mga daliri bago sumagot ng nahihiya, nasa 3-leaf stage pa lang ako. Palang. Iyon lang ang nagparamdam kina Panzong at Zhou Jifeng na parang nagdudura ng dugo. Pinutol ng 4 na matatanda ang kanilang mga lotes at muling sinimulan ang kanilang paglilinang, kung saan ang pinakamalakas sa kanila ay kasalukuyang nasa 2-leaf stage pa lang. Sa mahigpit na paghahambing ng batayang paglilinang na tulad nito, mas mahina talaga sila kaysa kay Little Yuan ngayon. Sumingit si Ming Xiyin, junior sister, tutulungan ba kita? Hindi. Matatag na tinanggihan ni Little Yuan si Ming Xiyin. Dudurogan ko ang ulo ng sinumang mangangahas na sumubok ng kahit ano sa aking Golden Lotus. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamao ng matindi habang nagsasalita. Dumaan sa likod ang iba ng isang hakbang. Bagaman ang batang babae ay naging mas magalang kaysa noong una, siya ay kasing matindi pa rin ng dati. Mas mabuting huwag siyang galitin. Habang nasa East Pavilion, dinala ni Lu Zhou si Conch sa bulwagan.
Alam mo ba kung bakit kita tinawag dito? Tanong ni Lu Zhou. Umiling si Conch na nagpapahiwatig na wala siyang ideya. Dahan-daang umupo si Lu Zhou at sinabi, handa ka bang maglinang? Maglinang? Tanong ni Conch na puno ng kuryosidad. Tulad nito, itinaas ni Lu Zhou ang kanyang kamay. Isang pag-alon ng primal chi ang umahan habang ang mga sandatang enerhiya ay nagpakita sa kanyang palad, na nagbabago ng maayos sa pagitan ng isang espada, isang sibat, isang kawani, at iba pang mga sandata. Lumino ang mga mata ni Conch habang nanunood. Itinuro niya ang mga sandatang enerhiya at masayang pumalakpak, na sinasabing, napakasaya tingnan yan. Gusto kong matutunan ito. Masaya. Pakiramdam ni Lu Zhou ay medyo walang magawa. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, ang mga taong nagsimulang maglinang sa kanilang kabataan ay ginawa ito dahil sa lahat ng uri ng mga dahilan, ang ilan ay gustong maglakad sa ere, ang ilan ay sumakay sa mga lumilipad na espada, ang iba ay maggala sa mga lupain gamit ang mga sandata o magpaamo ng mga mababangis na halimaw. Mayroong walang katapusang mga motibasyon. Susubukin ko ang iyong pag-unawa. Ang talento at pundasyon ay isang bagay, ngunit ang pag-unawa ay parehong mahalaga. Tumango si Conch, lumakad patungo sa isang rush cushion, at umupo ng maayos. Pigilin mo ang iyong paghinga at ituon ang iyong isip. Ituon ang iyong mga pag-iisi at tungo sa iyong dantian. Nararamdaman mo ba ang primal chi sa iyong dantian? Ito ay tulad ng tubig dagat. Subukang gabayan ang daloy nito sa iyong mga meridian vessel at ipadala ito palabas upang bumuo ng chi, pagkatapos ay i-condense ito sa enerhiya. Bihirang nagturo si Lu Zhou sa sinuman ng napakasipag. Marahil ay naramdaman niyang may natatanging bagay sa batang babae na ito, kung kaya tiyang isipan na kumuha ng isa pang alagad ay pumasok sa kanyang isip. Napakahusay, pinuri ni Lu Zhou nang makita niyang matagumpay niyang naipon ang kanyang primal chi. Ang primal chi na ito ang nakuha niya nang buksan ang kanyang 5 orifices nang humakbang sa Mystic Enlightenment Realm. Bagamat di maliit ang dami, sapat na ito upang maglatag ng isang matatag na pundasyon. Sa sandaling yun, tumingin si Conch kay Lu Zhou, ang kanyang tiwala ay halatang nag-aalinlangan habang nagtatanong, tama ba ito? Isang malambot na tunog ng pag-boss ang humuhuni mula sa kanyang kanang palad habang ang isang hindi pantay na bola ng enerhiya, nakahawig ng isang itlog, ay nakalutang sa itaas nito. Diniin ni Lu Zhou ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Ang body tempering stage ay sinadya upang patigasin ang katawan bilang isang daluyan, lalo na ang dagat ng chi sa dantian, upang maimbak nito ang primal chi at energy seals. Ang Mystic Enlightenment Realm ay lubos na nagpalakas ng mga pandaman ng isang cultivator, na nagpapahintulot sa kanila na gabayan at maramdaman ang primal chi sa isang praktikal na paraan. Ang Sense Condensing Realm ay nagpalakas ng willpower ng isang cultivator. Kapag ang willpower na yun ay umabot sa isang tiyak na antas, maaaring i-condense ng isa ang primal chi sa enerhiya. Mas malalim ang base ng paglilinang ng isa, mas matatag ang kanilang willpower, na nagpapahintulot sa kanila na gawin ito ng kusa. Kahit na lumukso ng diretsyo si Conch sa Mystic Enlightenment Realm, hindi niya inasahan na napakadali niyang may condense ang kanyang chi sa enerhiya. Dahil dito, naiwan siyang natulala. Maling naunawaan ni Conch ang reaksyon ni Lu Zhou, sa pag-aakalang hindi siya nakagawa ng maayos. Mahina niyang sinabi, patawad po, hindi ko ito nagawang espada. Itinaman ni Lu Zhou ang kanyang lalamunan. Ang maliit na batang babae na ito ay sinusubukang bumuo ng isang espada sa kanyang kauna-unahang pagsubok. Napakahusay na naisagawa niyang i-condense ito sa isang hugis itlog na energy seal, ngunit naglalayon siya para sa isang espada. Panatilihing maayos ang sarili, kung hindi ay paano ko mapapanatili ang aking karangalan bilang kanyang master. Tumingin si Lu Zhou kay Conch at nagtanong, tanungin kita nito. Handa ka bang maglinang sa ilalim ng aking pagtuturo? Nang marinig ito, isang hitsura ng katuwaan ang damaloy sa mukha ni Conch. Gayunpaman, hindi siya agad pumayag, sa halip ay inilagay ang kanyang kanang hintuturo sa pagitan ng kanyang mga labi habang nag-iisip. Kumunat ng bahagya ang noo ni Lu Zhou. Walang katapusang mga tao sa ilalim ng kalangitan ang naghahangad na maging isa sa kanyang mga alagad. Batang babae, bilanganin mo ang iyong mga biyaya. Ito ay isang dakilang kapalaran para sa akin na tanggapin ka bilang isang alagad. Pagkatapos maglinang, makakalipad na ba ako? Tanong ni Conch. Makakalipad ka.
Makakapagpadala ba ako ng isang higanteng avatar tulad ni Senior Sister Yuan? Tanong ni Conch na may kaunting paghanga. Magagawa mo. Matatalo ko ba ang mga halimaw na yon? Nang marinig ang tanong na ito, hindi agad sumagot si Lu Zhou. Sa likas na regalo ni Conch, dapat niyang maiutos ang mga mababangis na halimaw, kahit ang isang malakas na mabangis na halimaw tulad ng Tiango ay nabihag ng kanyang flute. Bakit kailangan niyang talunin sila? Natatakot ka ba sa kanila? Kung walang flute ko, nakakatakot sila, sagot ni Conch. Hindi siya nagkakamali. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay kulang siya sa buong kontrol sa kanyang likas na regalo. Kung hindi dahil sa banal na kabayo, si Jiliang, ang kanyang pagpapatugtog ng flute ngayon ay makakaakit ng isang hukbo ng mga halimaw. Bukod dito, magiging isang kumpletong aksaya kung hindi siya maglilinang sa tulad nitong talento. Kapag nagsimula ka ng maglinang, ang mga mababangis na halimaw na iyon ay hindi mangangahas na abalahin ka, matatag na sagot ni Lu Zhou. Nang marinig ito, mabilis na tumango si Conch. Pagkatapos ay maglilinang ako kasama mo. Mabuti, may naisip si Lu Zhou. Itinuro niya ang rush cushion. Lumuhod ka, gagawin mo ang ritual ng 3 kawtaw at 9 na prostration. Tumatayo si Conch, humakbang sa rush cushion, tumayo sa harap ni Lu Zhou, at iginagalang na lumuhod. Kung siya ay naging mahigpit sa formalidad, tinipon niya sana ang lahat sa Evil Sky Pavilion upang masaksihan ang pagganap ni Conch sa ritual ng inisyasyon ng alagad sa harap ng lahat. Gayunpaman, naramdaman niyang ang pagkuha ng alagad ay isang personal na bagay at mas minabuting alisin ang mga nakakapagod at masyadong detalyadong seremonya. Gayunpaman, ang 3 kawtaw at 9 na prostration ay hindi maaaring laktawan. Ito ay bahagyang upang ipaalala kay Conch ang kabanalan ng pagkilala sa isang master, at bahagyang upang matiyak ang kanyang tapat na pagsuko. Isang master para sa isang araw, isang ama para sa buong buhay, sa pamamagitan nito, opisyal na siyang bahagi ng Evil Sky Pavilion. Master, binigkas ni Conch ang kanyang kauna-unahang mga salita matapos opisyal na maging miyembro ng Evil Sky Pavilion. Ding! Ang legacy at teaching mission ay na-convert sa 10/10ths, ang original na Tiandao teaching system ay opisyal ng decommissioned. Ganti, System Upgrade Card X1, Reversal Card X10, Merit Points. 10,000, Famous Master Trains Fine Students Mission Card. Strictly pangasiwaan ang paglilinang ng iyong mga alagad nang hindi bababa sa 3 buwan. Nabigla si Lu Zhou sa sunod-sunod na mga abiso. Noong una siyang lumipat sa mundong ito, nakatanggap siya ng abiso na tapos na ang teaching mission. Hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin noon, ngunit hindi niya kailanman inasahan na opisyal na pala itong decommission ngayon. Umaasa na lamang siya na hindi mawawala ang kanyang system kasabay nito. Agad na tinawag ni Lu Zhou ang system dashboard. Lumabas ang pamilyar na interface. Mabuti na lamang at naroon pa rin ito. Bakit kailangang mag-alala? Isa na siyang matandang tao, sa huli. Ibinaba ni Lu Zhou ang kanyang tingin at nakita ang system upgrade card. Ano ang kahulugan ng pag-upgrade ng mga permiso? Tinapak niya ang upgrade card, at may lumabas na prompt. System upgrade card. Oras na kailangan, 5 buwan. Sa panahon ng proseso ng pag-upgrade, hindi magagamit ang system. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Huwag muna ngayon. Pinag-isipan ni Lu Zhou ang kanyang mga opsyon ng ilang sandali. Ang hindi paggamit sa iba't ibang function ng system ay maglalagay sa kanya sa disadvantage. Ang 5 buwang panahon ng pag-upgrade ay napakahaba para sa kanya. Kung may maghanap ng gulo sa panahong yon, mamimaligrow ang kanyang kalagayan. Bukod dito, ang 4 na matatanda at ang kanyang mga alagad ay hindi pa sapat ang lakas sa kasalukuyan. Tila tama ang naging desisyon niya na lipulin si Lin Xin at sirain ang harang ng Taishu Academy. Ipinagpatuloy ni Lu Zhou ang pag-scroll pababa. Famous Master Trains Fine Students. Famous Master Trains Fine Students. Ibinaling ni Lu Zhou ang kanyang tingin kay Conch. Kalmado niyang sinabi, tumayo ka. Masayang tumayo si Conch. Tatawagin mo na akong Master mula ngayon. Oh, Master. Bahagyang ibinaba ni Conch ang kanyang katawan, habang sinusubukang gayahin si Little Yuan. Ikinaway ni Lu Zhou ang kanyang kamay. Isang makapal na manual sa mga pamamaraan ng paglilinang ng paghinga ang lumipad mula sa kalapit na mesa at pumailanglang patungo sa kanya.
Ituturo nito sa iyo ang mga batayan ng paghinga. Maglinang ka araw-araw ayon sa mga tagubilin sa loob. Maaari mo akong hanapin kung mayroon kang hindi naiintindihan. Inihagis ni Lujo ang libro patungo kay Conch. Habang ang maliwanag na buwan ay sumisikat sa itaas ng dagat, ibinabahagi natin ang sandaling ito mula sa malayo. Maaari bang maging ganito kahigpit ang mga pamantayan sa pagtanggap ng mga alagad? Nagtaka si Lujo. Sa huli, nagdesisyon siyang walang saysay na pag-isipan pa ito. Kung kailangan talaga niyang mag-recruit ng mga alagad ayon sa tulang yon, maaari na lamang niyang i-recruit ang susunod kapag nakatagpo niya ito. Bukod dito, ang talento ni Conch ay katumbas ng sa kanyang 9 na alagad. Tiyak na magiging malaking tulong ito sa kanya sa hinaharap. Sa isipang ito, gumanda ang kanyang pakiramdam. May tao ba dyan? Sa inyong utos, Pavilion Master. Isang boses ang tumunog mula sa labas ng pinto. Tipunin ang lahat sa bulwagan. Nasusunod po. Sa loob ng bulwagan, ang lahat mula sa Evil Sky Pavilion ay nagkatipon-tipon. Gayunpaman, nagdahan-dahan si Lujo sa pagpapakita. Ang 4 na matatanda, sina Duan Musheng, Ming Xiyin, Zhou Donghuang, Zhao Yu, at Little Yuan ay nakatayo sa gilid. Paminsan-minsan silang tumitingin sa labas ng bulwagan habang naghihintay sa kanilang master. Ang iba naman ay nakatayo sa kabilang panig. Anong mayroon kay master ngayon? Bakit napaka-formal naman? Nagtatakang tanong ni Ming Xiyin. Manatiling kalmado. Malalaman din natin sa sandaling dumating ang Pavilion Master, sinabi ni Panlit Ian. Eksaktong sa sandaling yon, hinawakan ni Lujo si Conch sa kamay habang ang isa pa niyang kamay ay nakalagay sa kanyang likod habang dahan-dahan silang naglalakad pabasag mula sa labas ng bulwagan. Lumingon ang iba upang tumingin. Ang 4 na matatanda ay sapat na matalas ang pakiramdam upang matanto ang nangyayari sa sandaling makita nilang inakay ni Lujo si Conch paitaas. Yumukod silang 4 at sabay-sabay na sinabi, pagbati, Pavilion Master. Dinala ni Lujo si Conch sa harapan at humarap sa iba. Sa isang malinaw na boses, inihayag niya, mayroon akong 2 bagay na ipahahayag. Huminto siya. Tumahimik ang buong bulwagan. Mula sa araw na ito, si Conch ay opisyal ng aking ika-10 alagad. Bagaman inaasahan na ito ng iba, medyo nabigla pa rin sila. Alam ng lahat ang mahigpit na mga kinakailangan upang maging isang alagad ng Evil Sky Pavilion. Walang katapusang mga tao ang naghahangad na maging alagad ng Pavilion Master, ngunit kahit ang mga henyo na tulad ni Pan Zhang at Zhou Jifeng ay hindi man lang binigyan ng pangalawang tingin ng Master. Malinaw kung gaano kahirap maging alagad niya. Sina Pan Zhang at Zhou Jifeng ay walang naramdaman kundi labis na inggit sa sandaling ito. Tiningnan nila si Conch na nakatayo sa kanilang harap, at ang mga babaeng cultivator ay sabay-sabay na yumukod, pagbati, ika-10 senior sister. Nanatili lamang na tahimik si Conch sa harap ng lahat ng ito. Sumulyap sa kanya si Lujo. Humakbang siya patungo kay Duan Musheng. Pagbati, ika-3 senior brother. Kumusta, maliit na junior sister? Dahil si Conch ay isang batang babae lamang, naramdaman niyang hindi angkop na magpanatili ng isang seryosong ekspresyon. Kaya naman, binuo niya ang sa tingin niya ay isang madaling lapitan ng ngiti. Lumakad si Conch patungo kay Ming Xiyin at sinabi, pagbati, ika-4 na senior brother. Maliit na junior sister, kailangan mong magsumikap sa iyong paglilinang. Kung gusto mo mang putulin ang iyong lotus kailanman, maaari mo akong hanapin, nakangiting sinabi ni Ming Xiyin. Agad na humarap si Conch kay Zhao Yu at sinabi, pagbati, ika-5 senior sister. Sinabi ni Zhao Yu, ngayon ko lang nalaman, kaya wala akong oras para maghanda ng Regalong pagbati para sa iyo. Bibigyan kita ng regalo sa hinaharap. Salamat po, senior sister. Pumunta si Conch kay Zhou Donghuang. Pagbati, ika-8 senior brother. Napakagalang mo naman, maliit na junior sister, tugon ni Zhou Donghuang.